Matagumpay na buhay. Pinaka-sentro, yung pinakadiwa ng Kingdom Community. Ang diwa po nito, okay, ay hindi po tayo nagsusugal, tayo po ay nagsasaya pag tayo po ay nagchuchus ng ating pipiliin left and right, no po? At pag tayo naman ay binayayaan ng Diyos, naging tama po yung ating pagpili, binibiyayaan naman tayo ng tokens. But above all, the overall calling ng Kingdom Community ay ito pong aking i-discuss sa inyo, ang Romans Road Kingdom Community Journey of Success. So noong pong nakaraan, may aking pong tinalakay, magbabalik tanaw po tayo dahil apat po ito malalaking mga bahaging ito ng ating pong paksa na Romans Road Kingdom Community Journey to Success. Tinalakay po natin ang dalawa. Ano yon? Program overview. Pag sinabi po natin program, ay Kingdom Community po ang aking tinutukoy. Wala po tayong iba ritong pinag-uusapan. Wala pong iba. Walang networking, walang recruiting, walang upline, walang downline. It's a community. It's a community of believers. It's a community who believes in the calling of Pastor Felix. It is a community who believes in the management blessing for Philippines. Ngayon, meron po tayong dalawang tinalakay dito po. Una, sa ilalim po ng program overview, yung mission and objectives para kung wala po kayo noong nakaraang Thursday, no, at is good, mabuti na din naman po tayo nagre-review ng konti. Sa ilalim po ng mission and objectives, tatlo po ito. Blessing Filipino pastors, which is that is the heart, no po, that is the spirit na meron po kay Pastor Felix. Evangelization across the Philippines and community service. Kaya tuwing magte-testify, a-attend si Pastor Felix po sa atin. Yan po ang laman ng kanyang puso, no? Hanggang sa ay tayo nga po ay yung specific po siya pagdating sa community services. What does it mean? It means po ay may mga sponsor po sila ng mga kabataan. No? Nag-i-sponsor po sila ng mga kabataan. Kaya nga, napaka-importante po na maihanda natin. No? Maihanda po natin ang lahat-lahat nang sa ganon, pagdating po ng blessing ay preparado tayo dahil base po sa aking pagkakaunawa, ang paglalagay po ng pondo when it comes to community services, when it comes to evangelization across the Philippines ay base po sa programa na isasubmit po natin sa management ng Kingdom Community in Philippines po. Kaya ngayon pa lamang ay mag-meeting na po kayo sa inyong mga board, isaayos nyo na po ang mga programa at gawin nyo pong guide. Ito pong kaunting maisishare po sa inyo ng inyong kapatid. And then, ang pangalawa po ay target audience. Sino ba mga target natin dito? Ang instruction po sa atin nung una, mga pastor. Kasi nga, ang target, blessing Filipino pastors. Ngayon po, local pastors, overseas pastors, and church congregation. Church leaders po natin. Okay? That is the first ng program overview. Pinakita po yung kabuuan. Ano po? ng ating pong Kingdom Community. Pangalawa, yung ating key goals. Ano po ba yung key goals natin? Empowering pastors. Sa ilalim po ng empowering pastors, una ay support and training. Kaya kung mapapansin ninyo, sa Kingdom Community, nagbibigay po ng training. Nagbuo po ang Kingdom Community na 21 gold directors ng mga committee ng mag-aasikaso po para po sa ating Kingdom Community. So ngayon, wala pong problema na sa training. Andiyan po si Doc Dan, andito pong inyong ubang lingkod. Ang kailangan na lamang po, malapit na, nangangamoy na yung pong support. Kasi empowering pastors, sabi doon, support and training. Training is given.
kami ang support. Okay? Pangalawa, leadership development. Pangatlo po ay personal and church growth. And then, meron po tayong sa ilalim nito ay meron po tayong wild scale evangelism outreach program, mission initiatives, and media utilization. Napaka-importante po nito. Alam nyo, nalulungkot ako no? Parang hindi ko maintindihan kung nakakaintindihan po tayo sa Tagalog. Pinapapasok po tayo ng 8:30. Sana alam nyo ang reason kung bakit. Para isaayos natin ang mga bagay na wala sa ayos. Ano po yung wala sa ayos? 9:00 pasado na, nagtuturuan pa tayo ng code. Saan ba yung code? Ano ba yung code? Naintindihan po natin. Until now, ilang beses na po tayo nagmi-meeting. No po, since February, ngayon matatapos na halos po ang March, hindi pa rin natin alam ang code natin. Hindi pa rin natin alam magpalit, mag-rename sa ating pong Zoom. No, kaya siguro part and parcel po, yung media utilization ay hindi lamang po sa Kingdom Community, magagamit nyo po yan sa inyong church, reaching out the new generation through technology. Alam niyo po mga kabataan niyo, laging hawak ang cellphone. Pag wala kang programa na ikaw ay pwedeng makita nila at malaman nila kung anong ministry mo sa iyong community through technology, through social media, baka maiwanan po tayo. Ano? And then, sabi natin dito, pangatlo, community service. Ano po, bakit napaka-importante ang community service? Ang community service po natin, hindi lang po tayo sa magpapakain. Understanding that through the blessors to bless us, we are blessed to be a blessing para makita po nila literally ang tangible demonstration of God's love in our community. No? And then, yung pong ating community ay yung pong churches natin within the kingdom community ay maramdaman po tayo sa mga local community natin na makatugon tayo sa pangangailangan ng ating komunidad. And then, sabi natin po noon, last Tuesday and Thursday, na ang ating pong mga iglesia maging source of hope, support, and love. At yan po ay lahat ay may pangyayari sa biyaya ng Diyos through our blessor, si Pastor Felix po, na hinipo ng Diyos ang kanyang puso. O ngayon, tapusin na po natin ito. Maiksi na lang po ito, dalawa na lang naman po ito. No? Ang pangatlo po na ating titingnan dito ay yung pong tinatawag nating distinctive features. Natatanging katangian po ng Kingdom Community. Ano ba yung natatanging katangian ng Kingdom Community? Ano ba yung magiging kakaiba natin sa napakarami mga organisasyon at samahan ng mga pastor na minsan naman ay, alam nyo na, sa mga asosasyon ng mga pastor ay alam natin kung ano minsan ang mga nangyayari. Kayong iba, ayaw pa pong mga magsipag-atinan dahil nasasayang daw ang panahon nila. But we thank God, God is using the kingdom community to touch our communities in their distinctive features. Ano po ba yon? Number one, yung pong spiritual growth. Holistic approach. Holistic approach po. Okay? So talagang this is a balanced ministry po na binigay sa atin kasi hindi lamang po tayo sa material, kundi spiritual growth. What else? Economic development. Nagkakaroon po tayo ng bahagi na paunlarin po yung pong ating komunidad sa pamamagitan po ng mga biyaya at pagpapalang mula sa ating Panginoon. Systematic journey to success. Isang maayos na paglalakbay nating sistematiko sa pagtatagumpay ng kingdom community in serving their local churches and their communities. So holistic approach, spiritual growth, economic development, systematic journey to success. What else? Network building. Ayan po, no? Hindi po ito networking. Pero hindi po tayo po pwedeng hindi marunong mag-network. Maski na po ang mga mangingisda nung napakarami nilang huli sa Gospel of Luke, nagtawag sila ng mga mangingisda pa para matulungan sila sa napakaraming huli. So number one po, yung tinatawag natin dito, okay?
sa ating pong network ay collaboration among pastors. Yan pong gusto natin. We thank God. Paano po tayo magkakakilalang 100? Maaaring may mga iba kakilala natin, pero hindi po lahat tayo magkakakilala. But because of the kingdom community, ay nagkaroon po tayo ng established relationship na kapag network po ang different churches, regardless of our denomination, regardless of our belief, it doesn't matter. Ngayon, because of missions, because of God's calling for us as a kingdom community, we will move as one body, evangelizing the nations and the world. Collaboration among pastors, community solidarity. No po, kaya nga, sabi ko nung nakaraang pag-uusap natin, what if, no po, time will come, organize ng 21 na management leaders po na pumunta sa iba't ibang mga lugar kung saan naroroon po yung ating kingdom community na suportahan po yung mga local churches under the kingdom community. Hindi po tayo gagawa ng isang organisasyon, ha. Hindi po tayo magre-registered sa another organisasyon. Ito po ay calling ng Diyos sa atin, calling, no? Pero dapat may ilagay sa ayos. Suportahan tayo, community solidarity, sharing experiences. Kaya po, may mga panahon na si Bishop Chris ay inuudyo ko ng Espiritu Santo na kami pong 21 based on our verse na nakuha. Kasi from Romans chapter 8, verse 1 to 21. So, 21 po kami, meron po kaming meeting na kaming 21, yung pong verse na napapunta sa amin, ako po ay Romans chapter 12 verse 8, isinishare po namin kung ano po yung experience doon, may realidad ba ito? Ito ba ay basta na lang ibinigay sa iyo? May kaugnayan ba yan sa personalidad mo? May kaugnayan ba yan sa ministry mo? May kaugnayan ba yan sa pamilya mo? May kaugnayan ba yan sa churches mo? Ang sarap, ang ganda po, no, ng ginagawa ng Diyos po sa atin. And that is through network building po. Nagkaroon po kami ng ganong meeting kay Bishop Chris po, kay Doc Dan, no? Lahat po kami, no, na naandoon na 21 leaders po ng Kingdom Community Management po ng Philippines ay nag-share po kami ng aming mga verses. Okay? What else? Contextualized approach. Napaka-importante po nito, no? Para sa ganoon, hindi po hiwa-hiwalay ang pagkilos at paggawa natin. No po? Yung pong approach natin sa mga pastors, approach po natin sa church congregation, approach po natin sa community, approach po natin sa unbelievers ay nakakontextualize po tayo. Kasi napaka-importante po yung revelation ng Panginoon kay Pastor Felix Y. Romans chapter 8 verse 1 to 21. Dahil siya po ay pinagpala ng Diyos, buhay ang Romans chapter 12 verse 1 to 21 kay Pastor Felix. Kaya yun po ang kanyang unang ginawa nang siya po ay tawagin ng Diyos para po sa mga pastors dito sa Pilipinas. Ano pong pumapaloob? Ang ating pong approach is addressing the local needs. Possible needs ng congregation mo, needs ng community mo, needs ng family mo, even your personal needs. Kaya nga, naka-tailored po yung programa nito. No? Ang importante po dito ay yung cultural and social needs of different communities in the Philippines. Hindi po tayo makakaiwas na ma-approach po natin ang iba't ibang uri ng mga pananampalataya. But because of God's love, ay ma-demonstrate ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos regardless of their own faith or belief. Kaya cultural and social needs po ito, ha? Okay, hindi po natin babaguhin ang kultura nila, pero ipaparamdam po natin at pakikita ang pag-ibig ng Diyos at ang kanilang pong pangangailangan pang-social, pang-tao. What else? Cultural sensitivity. Emphasizing cultural sensitivity ensures that communications and outreach strategies resonate well with diverse population throughout the country. Kasi ang ating pong mission ay pag-evangelize po natin across the Philippines. So alam naman natin ang
Pagdating ng Mindanao, alam na po natin yung mga kapatid natin kung sino po doon sa parting Mindanao. And of course, yung pong effective engagement natin. Paano ba tayo magiging effective? No? Kasi yung understanding natin sa pangunawa po natin sa isang local kontekstong lokal, yung pong programa ay umaayon sa ating pong pag-engage effectively individuals, communities, no po, leading to a meaningful relationships. So it's all about building relationship, building, bridging the gap, no po, ng tao at ng Diyos. Ayan po isa po magitan ng ministeryo ng Kingdom Community. So contextualize approach. Ayan. Ano pa? Sustainable growth. Okay? Yung pong paglago ng personal growth, no po, personal, professional, and yung pong ating congregational growth, no po, ay masusustinehan na po yan. Masusustinehan na. Praise God, no po? And that is, alam niyo naman, talagang ang mga tao po ay naghahanap ng literal, no? Ng ayuda na maitutulong po ng ating kongregasyon. Kaya thank God, no po? Talagang very timely ang pagdating po ni Pastor Felix at ang kagustuhan ng Diyos na inilalagay sa mga puso po nating makapag-win ng more souls. Okay. What else? Okay, yung pong long-term solution po tayo, leadership trainings, momentum maintenance pa. Ito po yung sustainability po, ano? Long-term po yung solution, hindi po panandalian lamang. Of course, kasama po diyan ng leadership training, no? Continuous leadership training. Mag-i-ensure po sa mga pastor para ma-equip po sila sa patuloy na paglago at paghahanda para kanila pong katagpuin ang bukas at ang mga hamon po ng darating na panahon sa atin. Momentum maintenance. Okay? What else? Comprehensive services. No? Spirituality and evangelism. Ayan po, number 1. Number 2, community development. Number 3, balance strategy. Kaya napakaganda po nito, no? Pagdating sa evangelization, combining spiritual development with evangelistic effort po ito. Pagdating sa community development ay community development initiatives within the program ng local congregation na ipinuposition po natin bilang mga leader ang serbisyo at ang pagbabago, pagtatransform po, isang ganap na pagbabago ng ating pong komunidad, yung pong ating spiritual family, and then the community na ating pong kinalalagyan, and the balance strategy. So across spiritual community and evangelism efforts, we create comprehensive model. Ito pong kingdom community that can effectively meet the diverse needs of various communities. Kung papansinin niyo po ito, talagang panay meeting the felt needs of the people. Yan naman po talaga ang gusto natin ang ating pong mga pastors, mga church leaders, ang kongregasyon, napakarami nating gustong gawin pero tayo po ay napipigilan pagdating sa ating pong pananalapi. Kaya dumating ang panahon ngayon. It's God's perfect time to rise up His sons and daughters to take over yung pong community na kinalalagyan po natin and even the nation po ng Philippines. And lastly, anticipated impact. I was really amazed, kung ano po ang magiging impact ng paggagawa ng Diyos sa atin through Pastor Felix, the channel, dumaloy sa atin, no? Kina Bishop Chris, kay Doc Dan, sa ating mga goal directors, sa mga directors, sa mga new members natin, at that eventually will continue and grow to thousands of people. Now just imagine the impact of the kingdom community. Ano pong impact niyan? Strengthening church leadership. Sigurado po ito, magiging napakatatag at napakatibay ng liderato ng iglesia po ng ating Panginoon. And that is through enhancing pastoral skills. Bakit? You can go to Malaysia, you can go to Singapore, you can go to Australia to attend conference, no, sa mga makabago na mga pamamaraan ngayon.
In our ministry, I'm conducting the 21st discipleship po. 21st discipleship. Kasi maaaring po mga ginagawa natin ng mga nakaraang panahon. And of course, these are all based in the scriptures. No? Ano tawag nandito? Building churches using the first century church pattern. Building new churches ngayon. No? Pero ang gamit nating pattern is the early church pattern po. Ano ba yung meron doon? Meeting the felt needs of the people. No? Meeting the felt needs of the people. What else? Building strong communities. Strengthen church leadership will lead to the development of strong communities where individuals are encouraged to engage in service and support one another. Alam nyo, mga kapatid, no, tayo naman po lahat ay manggagawa dito ng Panginoon, pastors, bishop, church leaders. Alam nyo, minsan kung meron pong tisod sa atin, no, bilang pastor, yung pong ating mga pamilya. No, parang sinasabi po ng maraming anak ng pastor na nadidinig ako, ay ayoko magpastor kung magiging kagaya lang ako ng daddy ko, ng papa ko. No, I heard that. I heard that, no, in my missions, even in other places in Visayas. Oo. Kasi bakit po? Dahil alam na naman natin kung ano nangyayari sa pastor, no? Alam natin kung ano nangyayari. Shock absorber po tayo ng lahat ng problema. Sa pag-uwi natin, ano po, nakikita ng mga anak tayo minsan ay kung paano po tayo nilalabanan ng ating mga leaders sa loob ng iglesia. But now, praise God, no? Makapag-build na po tayo ng stronger communities and stronger leadership, and that is through kingdom community. Ayan. Ito pong maganda. Expanding gospel influence. That is the best thing. Best thing po. Tinawag tayo dyan ng Diyos para talagang ipangaral po, no, dito sa huling araw ang mabuting balita ng ating Panginoon. Reaching more souls and fostering faith growth. Expanding the influence of the gospel through varied outreach initiatives is anticipated to contribute to increase conversion, discipleship across the Philippines. What else? Transforming communities. This is the anticipated impact. No po? Magkakaroon po, makikita natin ang pagbabago, transformasyon from the inside out na magaganap sa ating personal na buhay, sa ating pamilya, sa ating iglesia, sa komunidad na ating kinabibilangan. Why? Because i-improve po ang quality ng ating buhay. Once our life, yung pong quality of our life improve, what will happen? Ano pong mangyayari? Of course, no po? Magkakaroon ito ng lasting change through our service po. Efforts in community service and development are expected to lead to improved qualities of life, promoting well-being and fostering community connection. Ayan, kaya konting-konti na lang at tayo sabik na madinig na po si Bishop sa kanyang pong update sa atin. Lasting change through service, through consistent service and effective outreach, lasting change is anticipated in communities, churches become catalyst for transformation and hope. Ayan. So with this, thank you very much. God bless us all, and I do hope na ito pong journey natin ito, meron po tayong kahit na papaano, no, na pattern po na maliwanag ang ating pong panawagan as a kingdom community to transform the nations, to transform our community, to transform our churches, and even to transform our own life. God bless us all po. God is with us because He is our Emmanuel. Always remember at Suya. Thank you very much. See you for our next video. God bless you. God bless you.